Sa aklat po ng unang Samuel Kapitulo 19, talatang 1 hanggang 4. At nagsalita si Saul kay Jonathan na kanyang anak at sa lahat ng kanyang mga lingkod na kanilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. At isinigsay ni Jonathan kay David na sinasabi, pinagsisikapan ni Saul na aking ama na patayin ka. Ngayon nga'y sinasamo ko sa iyo na mag-ingat ka sa kinaumagahan at manatili sa isang lihim na dako at magtago ka. At ako'y lalabas at tatayo sa siping ng aking ama sa parang na iyong kinaroroonan at ako'y makikipag-usap sa aking ama tungkol sa iyo. At kung may makita kong anuman ay aking sasaysayin sa iyo. At nagsalita si Jonathan kay Saul at kanyang ama ng mabuti tungkol kay David. At sinabi sa kanya, huwag magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David, sapagkat hindi siya nagkasala laban sa iyo at sapagkat ang kanyang gawa ay naging mabuti sa iyo. Pagpapala po sa sumaating sa huling pagkarinig ng salita ng Panginoon. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw muli ang pinagkaloob po sa atin ng ating mga Panginoon upang tayo magkatipon at purihin ang kanyang banal at malinis na pangalan. Ngayon din makapanid sa ating mga pag-awit kaninang umaga na nagbigay po ng kasiglahan sa Lord sa atin at lalo tigit nakapagbigay po tayo ng kapurihan sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating mga tinig. Ngayon din sa pag-aaral po na ating narinig kaninang umaga, mga kapatid, na may kinalaman po doon sa paglago o growth na may iniiwan ding tanong sa bawat sa ating po. Sabi kanina, ako ba'y stagnant? Kayo mga kapatid, stagnant ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? So hindi po mga kapatid. At dapat palaging ganito tayo na umaagos o palagi pong lumalago. May isa rin pong tanong na pumapasok po sa kaisipan ng marami sa atin, mananampalataya. Minsan parang ang hirap magkaroon ng growth. Kung meron tayong problema, may pagsubok tayo. Bakit parang ang hirap kumilos, ang hirap ng growth? Ngunit sinagot naman tayo ng awit ng ating Sister Miriam. Sabi, basta't nasa ilalim ka ng pakpak ng Panginoon at siyang iyong ligaya sa araw-araw, magkakaroon ka ng growth. If your joy is the Lord, hindi mawawala ang joy sa puso mo. Kasi pag ang joy mo ay isang liputan, pag ang joy mo ay pera, pag ang joy mo ay mga bagay na nasa lupa, pag nawala yun, hindi wala na yung joy sa puso mo. Pag ang joy mo, kapwa-tao mo, pag nawala yung kapwa-tao mo, wala na yung joy sa puso mo. Pero pag ang joy mo ay yung Panginoon, ang Panginoon ba mawawala? Hindi. Pag ang joy mo ay ang Panginoong Diyos na nasa puso mo at hindi nawawala ang Panginoong Diyos sa puso mo, yung joy mo hindi mawawala, then growth comes. Magtutuloy ang growth. Bakit po importante ang growth, mga kapatid? Sabi kasi ng Panginoon sa isa niyang kalinhaga sa Bagong Tipan, mapalad at banal ang alipin na kung dumating ang Panginoon ay gayon ang kanyang ginagawa. Pag ikaw ay nadagdan ng Panginoon na ikaw ay nasa paglago, kahit gano'n ka pa kasama nung nakaraang buhay mo, basta itong buhay na kung saan ka nakita ng Panginoon, mabuti ginagawa mo, doon ka hatulan ng Panginoon. Sa kabilang banda, may mga tao na sobrang ganda ng buhay, mabuti sa lipunan, sa pamayanan, sumusunod sa batas, pero inabot siya ng kamatayan na wala siya sa Panginoon. Makakarating po ba siya sa paraiso ng Panginoon? O hindi, kasi wala siya sa Panginoon. Pero ang isang taong makasalanan, all throughout ang buhay niya makasalanan siya, narinig niya ang salita ng Panginoon, tinanggap niya si Lord sa kanyang puso, tapos inabot siya ng Panginoon, purihin ng Panginoon, magandang kalalagayan, dadaling ka dito sa langit. Growth comes pag nasa inyo ang Panginoon. Kaya po, malakas ang loob ng bawat sa amin na inyong mga lingkod, mga kapatid, na sabihin na masaya po ang ministeryo na tinanggap namin sa Panginoon. Bagaman, sabi po ng pastor natin kanina, wala kaming tangkilik, wala kaming sweldo po rito, wala kaming sahod po dito. Pero yung satisfaction na kami po ay nakapaglilingkod sa Panginoon, ikalawa sa inyo mga kapatid, ay hindi po matatawaran ng salapi o pera.
Sabi ko po, nung ako'y humayo dito sa San Rafael, nung nakaraang linggo, meron ako sa inyong ibibigay na example na baka hindi nyo pa napapansin, pero pagka tinanong nyo kung anong ibig sabihin ng satisfaction ng paglilingkod sa Panginoon, kahit hindi na siya magsalita, obserbahan nyo lang. Tingnan nyo yung Pastor Dario nyo, sabi ko. Gaano kalayo ang bahay niyan dito sa San Rafael? Pero dito siya naglilingkod ng matagal na panahon ng kanyang buhay. Kung walang satisfaction sa puso niya ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan tatagal ng ganyan katagal. So, tingnan niyo Pastor Dario nila. Mahalin niyo Pastor Dario. Dahil yan talagang nagmamalasakit sa inyo ng lubos. So, yun po yung nararamdaman ng bawat sa amin. Kaya masarap po ang maglingkod sa Panginoon. At dito po sa pag-aaral na gagawin natin, o bahagi po ng mensahe, ay meron po tayong kinakaharap na kasunod po ng series natin ng Lessons of Faith sa chapter 19 ng 1 Samuel. Noong nakaraang makalawang linggo, pinag-aralan po natin yung Kapitulo 18, kung saan si Saul ay nainggit kay David. Naalala nyo, inawit pa ng mga tao sa Israel. Si Saul ay pumatay ng libo-libo, si David ay pumatay ng laksa-laksa o tigsa 10,000. Hindi pa po tumigil po sa panahon na ito sa 19 si Saul. Hindi pa po siya tumigil. Pamagat po natin dito is yung chapter 19 ng unang Samuel. Ang tema po nito, mga aral ng pananampalataya sa Kapitulo 19 ng unang Samuel. Samuel, sa Hebrew, Shmuel. Sabi po doon sa ating pagsambatayan sa verse 1, at nagsalita si Saul kay Jonathan na kanyang anak at ang lahat ng kanyang mga lingkod at sa lahat ng kanyang mga lingkod na kanilang patayin si David. Si Saul ay hindi pa po tapos sa kanyang planong pagpatay kay David. Kung sa 18, ano pa siya may pasakali pa siya O David, pumatay ka ng 100 Pilisteo, bigay mo sa akin yung 100 pinagbalatan ng pagtutuli nila. Ano ang plano niya ron? Pag pumunta si David at patayin niya yung 100 na Pilisteo, inaasahan ni Saul, mapatay siya nung mga Pilisteo. So hindi yung kamay niya. So wala siyang sinasabing gusto kong mamatay si David. Diba? Indirect. Pero dito sa 19.1 sabi, iniutos niya na napatayin si David. Talagang rekta na. Direct niya lang sinasabi, gusto niya nang mamatay si David. Ganun ang pumapasok yung inggit, yung galit sa kanyang puso. Direkta na siyang ganun. Ito mga kapatid, ginagawa po natin ganitong klase po ng mensahe o preaching. Tinatawag natin na expository. Meron po ako sa inyong ibubuksan mga kapatid bago po ituloy. Bakit po natin ito na isinasagawa? No? Sa aklat po ng Gawa 27, ang sabi po dito ni Pablo sa kanyang sulat, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Sa English po niyan, kaya mo matranslate na sa English. Ang sabi po doon, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God, yung buong kapasyahan ng Diyos. Sabi ng pastor natin kanina, Pastor June, ang masarap sa isang mananampalataya, hanapin mo yung calling mo, yung ministeryo mo. Nung nabasa ko po itong sinulat ni Pablo, yung calling, mga kapatid, sa inyong likod na gusto ko din na isa-isahin yung talata, isa-isahin yung kapitulo, na maihayag sa inyo yung kapasyahan ng Diyos. Yung pagsisiyasat po sa Biblia, kung mapapansin nyo, hindi ko na po iniwanan muna itong per chapter Kahit sa Bible study, pag Wednesday, sa bagong tipa naman ako nag-per chapter. Nasa chapter 19 na kami sa susunod, sa Mateo 19. Nais po natin dito, ipakita sa inyo mga kapatid, kung ano yung mensahe ibibigay sa inyo ng Panginoon sa bawat chapter na lumilipas na babasahin natin na iaaral. Yung calling na gusto ng Panginoon, brother, anak, gawin mo to. Ito ang gawin mo.
And then, pag ako nawala, pwede ko sabihin kay Lord, pag nagharap na kami sa langit, Lord, I have that chance to declare unto you the whole gospel of God. Hindi ko ikinait na binigyan mo ako ng kakayanan ihayag ang buong ebanghelyo ng Panginoon. Lord, ginawa ko. Kasi masarap yun mga kapatid. Kung meron kayong calling sa inyong puso, kung gusto ninyong maglingkod sa Panginoon, kung gusto ninyong mag-teacher, kung gusto ninyong sa kababaihan, kung gusto ninyong sa pagdadalaw kayo, gawin niyo mga kapatid. Hinihikayat namin kayo na gawin yun. Hindi lahat magkakaroon ng pagkakataon sa pulpito, hindi magkakaroon ng lahat ng... Pero kung may tali ka sa pag-awit, gawin mo yun. Sasabihin sa iyo ni Lord, anak, binigyan kita ng kakayanang umawit. Umawit ka noong nabubuhay ka, halika dito ka sa pagpako. Gawin niyo yung ministeryo niyo sa Panginoon mga kapatid. Yan ang pinag-aralan natin kanina. At dito sa mensahe naman ito sa Kapitulo 19, si Jonathan, na naging best friend ni David, ay ginampanan din yung kanyang ministeryo sa Panginoon. So magitan ng kanyang kakaibigan nila ng matalik ni David. Nung si Saul ay nag-utos kay David at sa kanyang mga bataan, sa kanyang mga lingkod, hanapin niyo si David, patayin niyo sila. Ano ang sinugot ni Jonathan? Sabi niya kay David, David, pinagsisikapan ka patay ng aking ama. Umalis ka na rito, tumakas ka, pumunta ka sa lihim na dako, kakausapin ko yung tatay ko, si Saul. Si Jonathan ay nahati ngayon sa dalawang kapasyahan. Alam niyo kung anong dalawang kapasyahan? Sabi kasi sa batas ayon kay Moises, igalang mo yung amatang yung ina siya unang utos na may pangako. Dapat ba niyang sundin si Saul dahil tatay niya yun? Ayon sa kautusan? Diba dapat? Inutusan siya ng tatay niya eh. Pero may utos din, huwag kang papatay. Huwag kang maging murderer. So, alin sa dalawang batas ang hindi niya susundin? Diba? Pag hindi niya sinunod si Saul, iginagalang ba niya yung tatay niya? O di hindi. Pag pinatay niya si David, iginalang niya yung tatay niya, sinunod niya, pero naging murderer naman siya. Ang sinuway niya, huwag kang papatay. Ang pwede mo lang naman kasi patayin nung panahon na yun, yung mga ayon sa digmaan, kalaban ng bayan ng Diyos. Pag sabi ng Diyos, puksain mo yung bayan na to, yung pwede ka pumatay doon ng kalaban. Eh si David, wala namang sala. Bakit kung papatayin si David? So nahahati ngayon. Ano naging desisyon ni Jonathan? Sinabihan niya si David tumakas. Kakausapin ko yung tatay ko na lang na huwag kanyang patayin. Sabi pa niya kay Saul, huwag kang magkasala sa pagpaplat o pagtatangkang pagpatay kay David dahil si David ay hindi naman nagkasala laban sa iyo. Walang kasalanan si David sa iyo. In fairness pa nga, si David pa nga yung tumulong sa Israel para maligtas sila laban sa pagsakop ng Pilisteo sa pangunguna ni Goliath. Natatandaan niyo? Na sinakripisyo niya yung buhay niya doon at siya'y nagtagumpay. Kung sa totoo lang, dapat si Saul niyayakap niya si David. Pero bakit ganun si Saul sa kanya? Doon sa inggit sa kanyang puso. Kasi ang nais na ng mga tao, si David na hindi na siya, na dating siya yung tinitingala ng mga tao. So sumunod, verse 5. Sapagkat kanyang ipinain ang kanyang buhay at sinaktan ang Pilisteo at kumuha ang Panginoon dakilang pagtatagumpay sa ganang buong Israel. Nakita mo at nagala ka, sabi ni Jonathan kay Saul. Bakit nga magkakasala ka laban sa walang salang dugo? Napapatayin si David nang walang anumang kadahilanan. There is no cause para patayin itong si David. Sa 6, at dininig ni Saul ang dinig ni Jonathan. At sumumpa si Saul, buhay ang Panginoon, siya'y hindi papatayin. Ang galing ni, Mga kapatid, tingnan nyo to, si Saul. Yung word niya, sumumpa si Saul, buhay ang Panginoon, siya'y hindi papatayin. Pag ganun yung pagsumpa mo, ano ibig sabihin nun? Dapat, tototohanin mo yun. Parang ginamit mo pa yung Panginoon para mag-declare ka ng sumpa na pangako, sinusumpa ko, hindi siya mamamatay. Saksi ang Panginoon, buhay ang Panginoon. Ganun lang pa si Saul.
At tinawag ni Jonathan si David at sinaysay ni Jonathan sa kanya ang lahat ng mga bagay na iyon. At dinala ni Jonathan si David kay Saul at siya'y lumagay sa harap niya gaya ng dati. So si David, kinuha ulit ni Jonathan, okay na, nakausap ko sa tatay, makakabalik ka na. David, balik sa harian. Ano yung ginagawa ni David sa hari? Pag siya'y nandoon, tumutugtog ng alpa. Siya yung personal MP3 player o Spotify player ni Saul. Diba? Spotify yun. Live. Meron siyang live. Pagka gusto nyo makinig ng music, ipe-play niya lang si David, tutugtog na ng alpa si David sa harap niya. O yun ang trabaho ni ministeryo ni David. Si David naman, ano ba kinakanta niya? Praising song yan. O naisulat niya sa aklat ng awit. Verse 8. At nagkaroon muli ng digma at lumabas si David at nakipaglaban sa mga Pilisteo. So bukod sa siya yung tagatugtog kay Saul, general din siya. Gaya ng dati, ginawa siyang general sa chapter 18 ni Saul. Lumalaban siya sa mga digmaan. At pumatay sa kanya ng malaking pagpatay at siya'y tumakas sa harap niya. So nananalo pa rin si David. Verse 9. At isang espiritong masama na mula sa Panginoon ang sumakay sa Saul nang siya'y nakaupo sa kanyang bahay sa natangan niya ang kanyang sibat sa kanyang kamay. At tumutugtog si David sa magitan ng kanyang kamay. Verse 8, nakikipaglaban si David. Verse 9, tumutugtog siya kapag may masamang espiritong pumupunta kay Saul. So, he is a warrior and a song leader. Praising song leader din si David, no? Tagatugtog siya ng alpa. Anong hawak ni Saul sa pinag-aralan natin sa mga chapter 8? Sibat. Anong hawak ni David? Alpa, pangtugtog. So ayon sa ating mensahe nung nakaraan, ano yung hawak ninyo mga kapatid sa inyong puso? Hate, anger, o love and praises? So mamili kayo, maging gaya ni Saul na hawak nyo ay galit sa inyong puso o gaya ni David na hawak nyo ay pagpuri sa Panginoon. At pinagsikapan ni Saul na tuhugin ng sibat si David sa dingding. So kung nandun si David, andito si Saul, yung spear na may, siyempre, may point yan, di ba? Sinibat niya ngayon, hindi tinamaan si David. Ngunit siya'y tumakas sa harap ni Saul ng kanyang tupit at ang kanyang tinuhog na sibat ay ang dingding at tumakas si David at tumaan sa gabi niyon. So, tumakas si David, nakaalis siya kay Saul sa kamatayan kay Saul. At nagsugo si Saul ng mga sugo sa bahay ni David upang siya'y bantayan at siya'y patayin sa kinaumagahan. Tingnan niyo yung sumpa ni Saul sa verse 6, sabi niya, sumumpa siya, buhay ang Panginoon, hindi na papatayin si David. Pagdating sa 11, sabi niya sa mga likod niya, bantayan niyo si David, sa kinumagahan, patayin niyo. Anong klaseng tao kaya ito? Ginamit pa si Lord sa pagsumpa. O, di ba? Mabuting tao? Di ba? Hindi. Mabuti pa sana kung sumumpa ka na pero gamitin mo pa si Lord bilang saksi mo sa pagsumpa mo. Hindi, mali yun eh. No? Bad yun. Sabi nga, no? Bad yun. At sinaysay sa kanya ni Michal na asawa ni David na sinasabi, kung di mo ililigtas ang iyong buhay ngayong gabi, bukas ay papatayin ka. Kaya inihugos ni Michal si David sa isang dungawan at siya yumaon at tumakas at tumanan. So, sa isang bintana o dungawan, diyan ka na dungahan para makatakas ka, David, sabi ng asawa niya. 13. At kinuha ni Michal ang isang terap. Tama ba? Terap. Ayan. Terap. Alam niyo po yung terap? Ribulto po yun. Kasi si Michal, hindi naman po siya galing sa angkan ni Israel. O ang kanyang pananampalataya ay hindi kagaya na sa pananampalataya ng Israel. Bagaman anak siya ni Saul, ang kanyang pananampalataya hindi kapareho ng sa Israel. Terap, idols po yan, ribulto. At inihiga sa higaan at nilagyan ng pulunan na isang una ng buhok ng kambing at tinakpan ng mga kumot. Alam niyo yun? Yung higaan, ginagawa niyo ito ng bata kayo eh.
Para alam ng nanay nyo, natulog na kayo, lalagay nyo ng unan, kukortihan nyo ng parang may ulo, tapos kayo tatakas ngayon. So yung rebulto, inihiga niya para korting katawan ng tao, nilagay niya pa ng unan, yung punda, ang laman nun, hindi bulak, buhok ng kambing. Diba? Sabi nga dun sa mga biro dito ang rebulto pala may ano rin, may silbi. O, panloko talaga ang silbi nun. O, tingnan mo, nilolokohin niya si Saul. No? Ang silbi lang talaga ng rebulto, panloko At nang magsugo si Saul sa mga sugo upang dakpin si David ay kanyang sinabi, siya'y may sakit. So ang sabi ni Michal, dumating ang mga lingkod ni Saul. Andiyan ba si David? Nakahiga, may sakit. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang tignan si David at sinabi, ipamanhig ko sa inyo na ipamanhig ninyo siya sa akin nasa kanyang higaan upang aking patayin siya. At nang pumasok ang sugo, narito ang mga terap ay nasa higaan, pati ang unang buhok ng kambing sa ulo at ulunan niyon. Oh. Diba? Niloko ni Michal yung tatay niya na ang nandun nakahiga ay si David. At sinabi ni Saul kay Michal, bakit mo ako dinaya ng ganyan at yung pinaalis ang aking kaaway? Tingnan nyo, si David, manugang niya, di ba dapat anak niya na yun, dahil asawa yun ng anak niyang si Michal, babae po yun. Bakit mo ako niloko? Pinalis mo yung kaaway ko. Ba't ko maging kaaway yan Nagligtas nga sa Israel si David. Na ano pa siya nakatanan at sumagot si Michal kay Saul. Kanyang sinabi sa akin, bigyan mo akong yumaon, bayaan mo akong yumaon. Bakit kita papatayin? Sabi ni Michal, pinatakas ko po siya kasi pag di ko daw siya pinatakas, makapatayin niya ako. Nagsinungaling na lang si Michal para maging valid yung kanyang pagpapatakas kay David. Tandaan niyo po yun 18. Si David nga ay tumakas at tumanan at naparoon kay Samuel sa Rama. At isinaysay sa kanya ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. At siya si Samuel ay umahon sa Nahot. Nahot, ang pronunciation po niyan talaga is Nayot. Yung J ay nagiging Y sa Hebrew. So tayo, Nahot, letter J, o Najot, o Nayot. Yan. O Nahot tayo sa Tagalog tayo At nagsaysay kay Saul na sinasabi, narito si David ay nasa Nahot sa Rama. So umalis si David. Si David, pumunta kay Samuel. Parang dalawa ang maaaring ginawa niya rito Either nagsusumbong siya kay Samuel. Si Saul, di ba ikaw nagpahid ng langis kay, ay nag-boast kay Saul ng langis para maging hari? Itong ginagawa niya sa akin, balak niya ako patayin. Or pangalawa, kaya siya pumunta ron, humingi lang siya ng comfort. Dahil si Samuel ay tao ng Diyos na may niya yung kanyang, yung kanyang damdamin, mailabas niya lang dito kay Samuel. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David. Tandaan niyo ito una. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David. At ang kanilang makita, ang pulutong ng mga propeta ay nanguhula at si Samuel ay tumatay pinakapangulo nila. Ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa mga sugo ni Saul at sila naman ay nanganghula. Sabi ni Saul, mga lingkod, punta kayo doon. Pagpunta doon, si Samuel may kasamang mga propeta. Parang si Samuel kasi nagte-train ng mga magiging mga propeta pa. Marami pa siyang mga kasamang mga propeta doon. Tinitrain niya yon. Ngayon, yung mga lingkod na papatay kay David, pagpunta doon, imbis na mapatay si David, itong mga propeta, ay itong mga lingkod ni Saul, pinuntahan ng Espiritu ng Panginoon nang hula na rin ang kasama ng mga propeta. Okay. Naging hindi naman na-convert. Kumbaga, kung yung ginagawa nila, gano'n na rin ginagawa. Kung nagpe-praising song sila doon, mga propeta, itong mga sandatahan ni Saul, pagpunta ron, papatayin ka namin, praise the Lord. Hindi nagkagumpay itong mga lingkod ni Saul. At nang maisaysay kay Saul, siya'y nagsugo ng ibang sugo. Pangalawa na to. At sila man ay nanganghula. Pagpunta ulit doon ng mga papatay namin si David, papatay namin si David. Pagdating doon sa lugar ni Samuel, na nandun yung mga propeta, andiyan ba si David, papatay namin siya, praise the Lord. Hindi na naman nagtagumpay.
At si Saul ay nagsugo uli ng sugo na ikatlo. Verse 21. At sila naman ay nangangula. So pangatlong batch na. Punta ulit, papatayin namin si David, papatayin namin si David pagdating doon sa lugar. Kung halimbawa, ay kayo yung mga propeta. Pagpasok sa pinto, asa si David, papatayin namin. Pagpasok, praise the Lord. Hindi nila mapatay si David. Bakit ganun ang nangyayari? Paliwanag natin mamaya, mga kapatid, babalikan natin yun. Hindi nila mapatay-patay talaga si David. Anong ginawa? Verse 22, nang magkaginaparan din naman siya sa Rama, si Saul na. Hindi niya mapatay si David. Ako na nga. At dumating sa dakilang balon ng Sokho at siya'y tumanong at nagsabi, saan naroon si Samuel at si David? Ayan na, si Saul na. Sila'y nasa Nahot sa Rama at siya'y naparoon sa Nahot sa Rama at ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanya at siya'y nagpatuloy at nanghula hanggang sa dumating sa Nahot sa Rama. Sabi niya, hindi niyo mapatay-patay sa Saul, mga duwag pala kayo eh. Ako na nga, pagdating niya sa Nahot sa Rama, pagdating niya kay Samuel at kay David, papatay kita David. Praise the Lord. Hindi niya rin nagawa. Bakit kaya? Verse 24, huling talata. At siya rin namin naghubad ng kanyang suot at siya naman ay nanghula sa harap ni Samuel at nahigang hubad sa buong araw na iyon at sa buong gabi niyon. Kaya kanilang sinabi, pati ba si Saul ay nasa gitnaan ng mga propeta? Is Saul also among the prophets? Isa na rin ba siyang propeta? Ganun. Hindi nang hubad na naked Kumbaga yung damit hari niya, corona niya, yung niya, ng pagkahari, tinanggal niya yon. Nakisama na siya sa ng mga propeta. Anong makikita natin sa buong kapitulo na ito, mga kapatid? Pag binasa niyo yung buong kapitulo, ang mapapatunayan niyo rito, unang-una, yung God's protection. Yung protection ng Panginoon sa kanyang anak, sa kanyang lingkod na si David. Paano God's protection? Sa verse 1 hanggang verse 7, naniniwala kayo na ang Panginoon gagawa ng paraan sa iba't ibang mga klase ng mga paraan para kayo ay protektahan? Naniniwala kayo, mga kapatid? Sabi doon sa inawit ng Sister Miriam kanina, sa ilalim ng pakpak ng Panginoon. Pag sinabi sa ilalim ng pakpak ng Panginoon, kahit sinong elementong gustong pumasok dyan, ano tawag doon? Tatabo yan. Mga anak ko dito lang. Ang unang ginamit ng Panginoon dito na proteksyon para kay David mula sa kaaway na si Saul ay ang kanyang best friend na si Jonathan. Gustong patayin ni Saul. Sino ang ginamit ng Panginoon para hindi mapatay si David? Si Jonathan. Diba? Si Jonathan ang naging tagapamagitan nila. Si Jonathan naging isang tamang kaibigan para sa kanya. Si Saul, pagdating nyo dito sa chapter 20, kahit si Jonathan hinagisan niya ng sibat, ibig sabihin wala na sa kapinuan talaga isip ni Saul. Kahit nga doon sa ibang chapter, di ba? Gusto nang patayin ni Saul si Jonathan dahil kumain siya ng pulo. Ganon na ang isip ni Saul. Pero si Jonathan hindi niya inisip yung kanyang kapakanan. Kahit na yung buhay niya ay maaaring mapahamak, mailigtas lamang niya si David na kanyang kaibigan. Sa buhay natin ngayon, mga kapatid, sabi, walang kaibigan tulad ni Jesus. Sabi ni Jesus, kayo'y aking mga kaibigan kung inyong gagawin ang mga itinuro ko sa inyo. 15, Juan 15:13 hanggang 14. Pakilagay ko. Juan 15:13 at 14. Isang napakagandang talata na pinapakita kung anong ginawa ni Jonathan kay David. Yun naman ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi doon, walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. May kaibigan ba kayo ganyan, mga kapatid? May kaibigan kayo ganyan? Sa buhay na ito, meron din kayo? Sasalo ng bala para sa inyo? Pero ang Panginoon nabatay sa krus para sa inyo, mga kapatid. Para sa bawat isa sa atin. Pagdating sa 14,
Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Para maituring tayong kaibigan ng Panginoon, tuparin natin yung utos niya. Dahil ang Diyos namatay para sa atin. Para tayo maligtas. Hindi niya tingnan ang kanyang sarili. Binigay niya ang kanyang buhay para maligtas tayo. Pagdating dito sa verse 8 ng chapter 19, ano naman ang sumunod na ginamit ng Panginoon upang iligtas si David? Yung kanyang asawa, si Michal. Papatayin si David. Ano sabi ni Michal? Tumakas ka na. Ano ginawa ni Michal? Kumuha ng idol o ng terap o rebulto, pinigat, tinakpan. So pati pala yung mga unusual na bagay gagamitin ng Panginoon para protektahan ka, para hindi ka sa panganib. No? So pag may nangyayari sa inyo mga kapatid, anong iniisip niyo? Kayo ba'y nakaligtas dahil nag-ingat lang ba kayo? O kayo nakaligtas dahil tinulungan kayo ng Panginoon? Isipin niyo lahat yan dahil yan sa Panginoon. Dahil si Lord ang may bigay niyo. Kung kayo, sa mga bisita natin, kung kayo nakarating dito, hindi dahil sa kayo in-invite ng mga nag-invite sa inyo. Ginamit lang sila ng Panginoon para marinig yung salita ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, maproteksyonan kayo sa tinatawag na impyerno, sa panganib, sa kamatayan. Ang gusto ng Panginoon, maligtas kayo, maging safe kayo. And the safest way is to be with the Lord. Gagamitin ng Panginoon ang maraming bagay, maraming tao para kayo mailigtas. Dito sa verse 18, gumamit naman siya ng isang tagapanguna, isang propeta. No? Si Samuel. Ginamit ng Panginoon upang maitaho si David laban sa pagpatay o planong pagpatay ni Saul. Ngayon, dito na tayo sa tanong. Sa verse 19 hanggang verse 24, pero 3 beses na pagpapapunta ng bataan ni Saul kay David. Pero bakit hindi sila nagtatagumpay? Proteksyon ng Panginoon. Ililihis niya isip ng isang gustong manakit sa'yo, sukat na sila'y maging mananampalataya. Sukat na sila'y bigyan ng Espiritu ng Panginoon para hindi nila magawa ang kanilang bagay na balak sa iyong panganib. God's protection yun. 3 beses, o yung mastermind na si David, kahit siya ay si Saul, siya na mismo, pagpunta dun, may dalang sibat. Pagdating dun, praise the Lord na siya. Bakit? Kasi mananalo ba yung sibat mo sa makapangyarihang Diyos? Hindi. Si Goliath nga, di nanalo kay David eh. Ikaw pa. Diba? Ngayon dito mga kapatid, meron tayong gusto ipakita ng dalawang bagay pa. Si Saul, nasa kanyang lahat ng mga bagay, material. Pagkahari, sandatahang lakas, kapangyarihan, posisyon. Meron pa bang kulang kay Saul? Anong kulang sa kanya? Sabi doon sa 18, umalis na ang Espiritu ng Panginoon sa kanya. Therefore, if a person has everything, pero wala siya ng everything material, pero wala sa kanya ang Diyos, he has nothing. Pero si David, tumatakas, walang posisyon, wala sa kanya. Pero he has God, he has everything. Si Saul, maraming bagay sa material meron siya, pero pag nawala sa kanya ang Panginoon, tingnan nyo, pili niya, wala na siya. Ano na lang ang purpose niya sa buhay, pumatay na lang kay David. Yun na lang ang ano niya. Yun na lang ang motivation niya sa buhay. Pero si David, kahit na siya ay inuusig ni Saul, pag may pagkakataon, di ba nakabalik siya sa palasyo, sa kaharian, pag may pagkakataon, anong gagawin niya? Magpupuri sa Panginoon, gamit yung kanyang alpa, gagampanan niya yung kanyang ministeryo. Because he has the Lord. May isa pang parte na kailangan nyo makita dito mga kapatid. Naalala nyo dito sa chapter, huwag nyo na pong ilagay. Sa chapter 16, kung saan si David ay pinili ni Samuel na maging hari, nabuhusan siya ng langis. Ano ba ang trabaho ni David bago siya nabuhusan ng langis? Bago siya lumaban kay Goliath? Pastol ng tupa.
Ano ibig sabihin? Tahimik ang buhay ni David. Diba? Tahimik ang buhay ko dati. Wala akong problema. Pagkatapos ng pagod ko sa isang araw, hihiga lang ako sa damuhan, panonoorin ko yung langit, aawit lang ako sa Panginoon. Okay na ako eh. Diba? Alagaan ko yung tupa, pakain, gamutin ko yan. Okay na ang buong araw. Buong week, buong taon ng buhay ko, paulit-ulit. Tahimik, diba? Pero sa Samuel, bakit kung pinahiran mo ako ng langis, ganito na nangyari sa akin? Nakipaglaban ako sa higante. Biro ba yun? Biro? Hindi biro yun. Nakikipagdigmaan siya, pumatay siya ng mga Pilisteo. Ngayon, wala siyang kapayapaan dahil walang katahimikan dahil balak siyang patayin ng hari na ipinagtanggol niya. Anong buhay ang meron si David ngayon? Ang hirap, di ba? Kailan nangyari yun? Pagkatapos siyang buhusan ng langis. Baka isipin nyo, pag ako'y naging mananampalataya, ganun din po kaya? Ganun din po. Ganun po talaga. Kasi ang Panginoong Jesucristo, pagkatapos niyang babautismuhan sa Mateo 3, pagdating ng Mateo 4, anong ginawa nung manunokso? Tinukso siya, di ba? Ang mga batong ito ay gawin mong tinapay. Hindi ka tutuksoin hanggat hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka susubukin hanggat hindi ka anak ng Diyos. Kaya kung dumarating na sa iyo ang pagsubok, mapalad ka kasi gusto ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos kaya ka sinusubok. Sabi po doon sa isa nating pagsasalarawan, kung inyong nabasa po doon sa ating page, doon sa nagpapakinis ng pilak, doon sa silversmith, doon sa page natin ng church, sabi nung babae, nakakita sila ng panday na gumagawa ng silver. Manong Panday, kailan niyo po ba malalaman kung ang inyong ginagawang silver, tapos na? Sabi nung Panday, kapag nakita ko na yung mukha ko, tapos na to. Ano ibig sabihin nun? Makintab. Tama? Ang mananampalataya yung pilak. Kapag nakita na ni Lord yung kanyang mukha niya sa'yo, makinis ka na. Puro ka na. At paano mapupuro ito? Ilagay mo sa apoy, pukpukin, lihahin, kinisin. Kikinis ba yun kung walang subok na mangyayari sa kanya? Wala. Kaya tayo mga kapatid, ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Kung walang pagsubok na dumating sa'yo, problema yun. Kaya si David, masaya nung siya'y sinusubok. Gano'n siya kasaya? Nakapagsulat siya ng aklat ng awit. Mga 75 to 85% siya ang sumulat lahat ng awit. Doon sa aklat ng awit. Sa kanyang mga problema sa buhay, sa kanyang mga pagsubok, nagawa niyang magpuri at lumuwalhati sa Panginoon. Kasi yun po ang buhay ng isang Kristiyano. Pag ikay naging mananampalataya, asahan mo may mga pagsubok na darating sa iyo. At aasahan mo rin na ang Panginoong Diyos ay nasa likod mo. Hindi yung ikaw ay hindi mananampalataya, may problema ka, mag-isa ka sa buhay. Tayo, meron tayong proteksyon ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, basahin po natin yung awit 22. 3. Isang napakagandang sulat ni David sa aklat po ng awit. 22:3. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. But thou art holy, thou that inhabitest the praises of Israel. God dwells in praises. Ano ibig sabihin nun? Gusto nyo malaman kung nasa ng Diyos? Siya ay tumatahan sa mga lugar, sa mga pagkakatipon na mayroong mga nagpupuri sa Kanya. Ibig sabihin, kung ang mga taong ito ay walang pagpupuri sa Panginoon, nandyan pa ba ang Diyos? Wala na. So pag ikaw ay pumupuri sa Panginoon, nakikisama ka sa mga pagpuri sa Panginoon, does God dwell in you? Amen. Ngayon, dito tayo mga kapatid. Tayo dumadanas ng problema. Minsan, may dalawang paliwanag kung bakit. Ang isang paliwanag, upang tayo'y subukin, kinisin, maging puro sa harap ng Panginoon.
kaya tayo sinusubok. Ano po? Pero minsan may ganito ding parte. Bakit dumarating yung trouble sa ating buhay? Bakit dumarating po yung mga struggle sa atin, yung mga challenges natin? Bakit dumarating sa atin na tila baga gusto tayong igiba sa pananampalataya? Hindi kaya minsan ay nawala na sa iyo, kagaya ni Saul, yung mga dati mo nang ginagawang pagpuri sa Panginoon? Assess yourself. Dati, umaawit ako sa Panginoon. Dati, napakasipag ko sa mga gawain sa Panginoon. Dati, ito yung ginagawa ko. Baka yung mga dati mong ginagawang kasiglahan, kainitan sa pananampalataya, hindi mo na nagagawa. Kaya ngayon, bagbag ka. Wala ka ng panlaban. Sige po. Isipin niyo mabuti. Baka. Pero nung panahon na nasa kainitan ako ng pananampalataya, awit ako ng awit sa Panginoon, attend ako ng attend sa lahat ng gawain ng Panginoon. Pag may mga gawain gusto ko, nandun ako. May pagsubok pa sa buhay niyo ng mabigat? Di ba parang ang gaan-gaan? Mabigat din ang pagsubok mo nun, pero ang gaan para sa'yo dahil alam mo kasama mo ang Panginoon. Pero ngayon, bakit parang mabigat? Kasi pakiramdam mo sa sarili mo, wala yung pagpuri mo sa Panginoon. Kailangan ibalik mo yun. Kailangan pasiglahin mo yung sarili mo sa gawain sa Panginoon. Dahil ang problema mo rito, kung gano'n yung kabigat, at problema mo dito, nung ikinagpapuri, pareho rin yung mabigat. Pero ang nagkakaroon ng kagaanan ay dahil nasa pagpuri ka. Dahil mainit ang pananampalataya mo, nasusuppress nun yung problema mo sa buhay, na itatago nun, at naibibigay mo sa Panginoon. May magkakarga nun para sa iyo. Kasi kung wala ka sa pagkakatipon, wala ka sa pagpuri, yung paglilingkod mo hindi kasing init ng dati, pakiramdam mo, ikaw lahat ang nagdadala. Pero pagkasama mo yung kapatid mo sa pananampalataya, meron kang kaibigan, meron kang kapatid sa pananampalataya na kasama mo, dahil yan ay parehong lingkod sa Panginoon. At lalo tigit, pag iniisip mo, lagi mong kasama ang Panginoon, gaya ng footprints in the sand. Sabi niya, Panginoon, nung naglalakad ako, ang saya-saya ng buhay ko, umaawit ako, 2 pares ng footprints ang nakikita ko. Bakit kayo bagbag ako ng problema? Sabi ng Panginoon, dati 2 nakikita mo. Ngayon, 1 na lang. Hindi sa'yo yan. Amin yan dahil karga-karga kita. Kaya kung gusto nyo magaanan sa problema nyo, ibalik nyo yung dating init nyo sa Panginoon. God dwells in praises. Diba? At pag kayo nasa praises, kayo nasa pagkakatipon, kayo nasa paglilingkod, yung paglago ng pananampalataya, pagiging matibay ng iglesia, maaatay ng bawat isa sa atin. May tinuturo kanina mga kapatid. Na bawat kasukasuan, bawat leader, bawat parte, hindi lang mga tagapanguna, bawat isa sa atin ay magiging matibay sa pananampalataya kung lahat tayo magpapangsyon. Pero kung ikaw ay wala doon sa pagpapangsyon, hindi titibay ang isang parte na ikaw yun. Pero nandito kami para sa inyo mga kapatid at para ipaalala sa inyo yun. Sa mensahe ito mga kapatid, gagawa naman natin ng closing na introduction para sa susunod nating paksa. We are on chapter 19 ng unang Samuel. Ang tema po nito, pag binasa niyo ng binasa, proteksyon ng Panginoon kay David. Ginamit niya si Jonathan, kanyang asawa si Michal, Propeta Samuel, at kahit sinong pumasok sa kanya o dumating sa kanya, pinoproteksyon ng Panginoon si David. Sa kanyang pagpoprotekta kay David, pagdating sa chapter 20, nag-usap ulit si Jonathan at si David. Ang sabi po dito, sa verse 3, bigyan natin introduction yung susunod chapter. Chapter 20 verse 3. Gayon may si David ay sumumpa at nagsabi, talastas na maigi ng iyong ama na ako yung makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At kanyang sinabi, huwag maalaman ni Jonathan ito, baka siya ay magdalamati, ngunit buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Nag-iisang hakbang ang pagitan ko sa kamatayan. Sabi ni David, Jonathan, gusto mo akong bigyan ng ng paalaala tungkol kay
sa kamatayan, sa pagpatay sa akin ni Saul, baka ikaw naman mapunta sa panganib. Pero buhay ang Panginoon, makaliligtas tayo ito pareho. No? At kung hindi man, yung friendship natin hindi mababago. Pagdating doon sa huling salita, nag-iisang hakbang ang pagitan ko sa kamatayan. There is a step between me and death. Meron daw isang hakbang na lang mula sa akin at sa kamatayan. Totoo ba yun, mga kapatid? Ang isang tao kasi, lahat tayo mamamatay, tama ba? There is a step between us and death. Tama? Lahat tayo mamamatay. Pero alam niyo ba, there is also a step between us and life. Kung hindi ka pa mananampalataya, baka yung step na yun ang hinihintay ang kailangan mong alamin. Yung step of being a Christian. Yung step, yung leap of faith na hindi ako mananampalataya, hindi kaya may calling na ang Diyos na I move my foot forward and accepting the Lord to be my Savior. Isipin niyo sa ating mga mananampalataya, sa ating mga bisita na there is a step between you and death. But there is also a step between you and life with the Lord. Pag tinanggap mo ang Panginoon, then protection of the Lord will be yours. Na siyang natamo ng mga mananampalataya na kasama natin dito. Masarap maglingkod sa Panginoon. May pagsubok pero dama mo ang presensya ng Panginoon. Mayroong mga trial sa buhay, nakala mo gigibain ka. Pero pag naisip mong kasama mo ang Panginoon, hindi, Lord. Malampasan ko rin dati. Nalampasan ko rin dati. Hindi ito ang magbigiba sa akin. Pinatatag na ako noon, magiging matatag pa rin ako ngayon. Kakalimutan ko yung dati. Kasi ang tinitignan ko yung hinaharap. Dahil kasama kita, Panginoon. At para makuha mo yun, you need to be a follower of God. You need to be a Christian. Maging anak ka ng Panginoong Diyos. There is a step between you and death. But there is also a step between you and with the Lord. At iyon ay ang pagtanggap mo sa Panginoon. Kung nararamdaman nyo sa inyong puso, tinatawag na ako ng Panginoon, say it. Magpasabi kayo sa mga kasama nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo na nag-invite sa inyo. Ang Panginoon ay tumatawag sa inyong puso. Gusto ng Panginoon maligtas kayo. At sa mga mananampalataya ngayon, mga kapatid, na nandito sa kapilya na ito, mahal tayo ng ating mahal na Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos ay tapat. Nabibigyan tayo ng proteksyon sa lahat ng araw ng ating buhay hanggang dumating ang tinatamasan natin na buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Tandaan nyo mga kapatid, buhay ang Panginoon, tutupad siya sa kanyang mga pinangako sa bawat sa atin. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating mahal na Panginoon, huli na ating mahal na Panginoon, tayo po sama-sama kung hindi gawin natin ang tinapay niya.